So, good morning everyone. So, the next topic po natin is tinatawag nilang auxiliary equation with repeated root. So, doon sa mga unang previous topic natin is ang ano po natin doon is yung tinatawag naman na distinct root, dito naman repeated root. Na kung saan ang mga roots po na nakukuha natin is repeated. So, sa madaling salita, pare-pareho po yung roots na makukuha natin. O hindi naman totally lahat na pareho, pero may mga roots na nakukuha natin na magkakapareho. Kaya tinatawag siyang repeated roots. Pero ang auxiliary equation with repeated roots is under po siya ng homogeneous differential equation with constant coefficient. Po, under po siya nun. So, meron tayong dalawang problem dito. So, una, yung problem number 1, d squared minus 6d plus 9 is equal to y. So, una po, ang ginagawa natin po is katulad din po ng auxiliary distinct root. Inu-convert po natin yung isang differential equation to auxiliary. So, gawin natin m squared minus 6m plus 9 is equal to 0. So, ano ba yung mga possible factor ng 9? Di ba? 1, 2, 3. Di ba? At 9. Di ba? So, ngayon, ang gawin natin dito is, gawin natin, since na ito, gawin natin siyang perfect square, square of binomial. So, gawin natin ganito. M minus 3 is equal to 0, no? So ngayon, alam natin na ito repeated roots na. So ang M1 natin dito is what? Positive 3. And the M2 natin dito is positive 3 pa rin. Bakit? Una, naka-quantity kasi yan. So negative 3. Pag tinranspose natin ito at kinuha natin yung square root niya, dalawang roots na parehong positive 3, no? So the general solution natin dito is y is equal to c1. Dito, wala po itong pinagkaiba sa isang distinct root. Pero ang pinagkaiba lang nito is yung ano lang, yung katulad nito, nag-repeat yung roots. So, may ginagawa tayong solution kapag nagre-repeat yung roots. So, yan, c1 e to the 3x pa rin. Yan. Pero, kapag ito yung tandaan dito sa repeated roots. Dito, sa pagdating mo sa c2, kapag nag-repeat ulit yung roots mo, ang gagawin mo lang dyan, mag-add ka ng isang x. So, katulad nito. Plus c2 x e to the 3x. So, ito na po yung general solution natin sa repeated roots. So, nag-add ka lang po ng x kapag nag-repeat. Halimbawa naman, pag nag-repeat ng tatlong beses na 3, halimbawa, for example, mayroon tayong n3. So, the c3 mo is x squared na, hindi na x. Bakit? Kasi, ang order kasi nito is tumataas, pataas-pataas. Depende kung ilan yung roots. Kung tatlo pa yung roots na 3, dito C1. Pero sa pangalawang beses na nag-repeat, lagay ka ng x. Sa pangatlong beses na nag-repeat ulit siya, lagay ka na ng x squared. Paano naman pang-4? So, x cube na. Pang-5, x to the 4. Pang-6, x to the 5, and so on. So, ganun lang yun. Kumbaga, ini-increase mo yung order mo sa 1. So, yan. So, the problem number 2, m4 minus 4m cube plus 4m squared, no? Is equal to 0. So, gawin natin. Ang gawin po natin dyan is, kukunin po natin yung, tingnan natin, uy, madali lang. Kasi m yan pala, m yan, di ba? M lahat. So, ang gawin natin, factor na lang natin yung m para mas may click. So, factor natin yung m squared, no? Kasi naka-m squared yung pinakamaliit dito. So, dito magiging m squared, then 4m, right? Then dito, 4 lang, is equal to 0. So, ngayon, ang gawin mo natin dito is, i-convert natin ito. Kasi ito, square of trinomial. So, gawin natin square of binomial. So, magiging m squared, m minus 2 quantity. Tama? So, ngayon, ang m po natin, ang m1. So, dito kasi, di ba, makikita natin dito is 4. 4, di ba? Naka-4 order. Kapag naka-4 order, ibig sabihin, 4 na roots ang makukuha natin. So, ito, m squared is equal to 0. Sa madaling salita, ang m1 mo is equal to 0. Then, the m2 mo is ito, di ba, dalawa yung exponent nito. So, ibig sabihin, dalawa yung magiging 0 mo. m2 mo is 0. But, the m3 mo is hindi na 0. Ito, i-transpose mo yung negative doon sa kabila, magiging positive 2. So, magiging 2 at m4 mo is 2 pa rin. Kasi naka-quantity yan. Ibig sabihin, dalawang positive 2 kapag i-transpose mo ito. So, ngayon, the general solution is y is equivalent of c1 e to the 0. Di ba?
Kasi 0x naman yan, di ba? So, plus C2. So, ngayon, lagay natin muna ng ano, so 0 na yan. So, ngayon, tignan nyo, yung C2, nag-repeat yung 0. So, ano ba yung ginagawa natin pag nag-repeat? Naglalagay po tayo ng x, then e to the 0, then plus C3. So, ito, ang tanong ko dito, nag-repeat ba ulit yung 0? Hindi na. 2 na yan, di ba? So, anong gagawin natin pag 2 na yan? So, lagay ka na lang ng e to the 2x. So, sa madaling salita, bumabalik ka sa pinakasimula. Kapag hindi na sa, kapag dito sa entry, tumigil na yung repeated ng 0, then another ka naman magsimula ng katulad nito. So, yan. Then dito, plus C4, e to the, wait lang. C4, ano ba yung M4? 2. Ibig sabihin, nag-repeat ulit yung 2. So, kapag nag-repeat ulit yung 2, anong ginagawa natin? Nag-add tayo, naglalagay tayo ng x. Di ba? X bago e to the 2x. So, ngayon, simplify natin. Y is equivalent of C1. So, bakit C1? E to the 0 is 1. 1 times C1, C1. So, dito magiging what? Magiging C2 x lang. Kasi e to the 0 is 1. 1 times C2x, C2x. Then dito magiging C3 e to the 2x plus C4 x to the 2x, di ba? So ngayon, pwede na ito na yung magiging sagot natin, di ba? Pwede na yung total ito na talaga yung sagot natin. So that is the general solution. So wala naman tayong masisimplify diyan. So yan na yung magiging general solution natin. So mag-add tayo dito ng problem number 3, no? So add tayo ng problem number 3, d5 minus d cube is y is equal to 0. So dito general solution pa lang ng isang repeated, no? So convert natin to auxiliary. M5 minus m cube is equal to 0. So anong gawin natin diyan? So gawin natin, i-factor natin, ano yung pa-factor natin, yung pinakamaliit na order, yung m cube to the m squared minus 1 is equivalent of 0. So sa madaling salita, tignan niyo yung ano natin, m cube yan sir, di ba? So kapag m cube yan sir, ibig sabihin equal to 0, meron akong tatlong roots na equal to 0. So that is the m1 is equal to 0, m2 is equivalent of 0, and m3 is equivalent of 0, di ba? So dito, gawin naman natin itong pwede natin gawin itong factor out. Yung m1 is equal to m2, pwede natin i-factor out to m plus 1 to m minus 1, right? Is equal to 0. Dito yan siya. Itong tatlong 0 na root na ito dito sa m cube. Then ito, magiging m4 mo is equivalent of negative 1. Negative 1 ba yan? So that is, wait lang. Positive 1 yung m. Ang m4 natin is positive 1. Sorry. Positive 1. Ito pala. So that is the m5 is equivalent of negative 1. So yan. So balik tayo sa general solution nito. Ang general solution niya is y is equivalent of c1 e to the 0. So m1 natin, no? Plus c2. So ngayon nag-repeat ulit. Anong ginagawa natin pag nag-repeat ulit? Lagay tayo ng x to the e to the 0. So plus c3. Nag-repeat naman ulit. So tingnan natin yung una, yung x, di ba? So pag kagaya ng sinasabi ko kanina, pag nag-repeat ulit sa pangatlong beses, ibig sabihin mag-add ka lang ng 1 exponent doon sa c2 o yung doon sa x mismo. So maglagay tayo ng dito 1 plus 1 magiging 2 x squared na yan. E to the 0 plus c4. So ano ba yung c4 mo o yung m4 mo? 1. Hindi na po nag-repeat ulit yung 0. Pero kung nagkataon na nag-repeat ulit yung 0, halimbawa 0 ito yung 1, magiging x cube na ito siya, di ba? So dahil hindi siya nag-repeat, 1 na lang, no? O ano ba, ilagay na lang natin yung 1. So simply e to the x na lang, no? Simply x to the x. So plus C5 na yan, o C5. So yan, e to the negative x. So hindi naman nag-repeat dito, di ba? Ito 1, positive 1 to negative 1. So hindi siya nag-repeat. So ito, that is the, hindi pa lang simplify ito. Hindi pa lang simplify. So y is equivalent of C1 plus C2 x plus C3 x squared, di ba?
So, plus C4 e to the x plus C5 e to the negative x, di ba? So, ito na yung magiging, ito na yung magiging general solution natin sa problem number 3 natin. So, that is the general solution. So, ngayon, proceed tayo sa problem number 4. So, dito, siguro, dami-damihan ko talaga ng example dito, or kung makaya, ubusin natin lahat ng problem sa repeated root sa books, no? Sa differential equation, lahat ng repeated roots doon is ubusin natin hanggang particular, no? Para magkaubusan na. So, ito, para kahit may mga ibang nagpa-practice yung ibang estudyante na hinahanap nila yung problem na hindi nila masagot. So, meron na tayo. Kasi try natin ubusin lahat ng problem sa books, sa repeated roots. So, thank you.